Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa inyong mga masugid na taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Araw-araw ko pong inaabangan ang inyong mga kwento. Magaganda at may iba't ibang pakikipagsapalaran na talagang kapupulutan ho ng aral. Kaya naman, nagdesisyon din po ako na ibahagi ang aking kwento. Nangyari ang aking kwento nung ako ay 14 na taong gulang pa lamang. Mula sa bayan, ay lumipat kami ng tirahan sa baryo kung saan naninirahan ang lolo ko. Nang mga panahong ito, ay buntis ang nanay ko. Dahil sa hindi sapat ang pera ng mga magulang ko para sa panganganak ng nanay ko, ay napilitan si tatay na sa manghihilot na lamang umasa para sa panganganak ng nanay ko. Subalit lingid sa kaalaman namin, ay ibang tao ang dumating at hindi ang tunay na nagpapaanak. Dito na nagsimula ang mas maraming kalbaryo sa buhay namin ng tatay ko. Upang mas higit na maunawaan ang aking kwento, ibabahagi ko ito sa inyo. Siya nga pala, tawagin niyo na lamang ako Buknoy. At ito ang aking kwento. Buknoy anak, sa susunod na linggo ay babalik na tayo sa probinsya. Tay, ayoko po dun. May iwan ko po mga kaibigan ko dito eh. Saka, hindi po ako sanay na tumira po sa baryo. Anak, matanda na ang lolo mo. Wala siyang kasama sa bahay. Mag-isa lang siya doon. Kaya kailangan niya tayo para may makasama siya. Saka, para may mag-alaga sa kanya. Kung siya na lang po kaya ang papuntahin natin dito sa bayan, Tay. Para maranasan naman din po ni Lolo na manirahan po sa ganitong lugar. Para po makaalis na rin po siya sa baryo. May hika ang lolo mo, Buknoy. Hindi niya kakayanin na matinding polusyon dito sa bayan. Pero Tay, mas gusto ko pa din po dito eh. Anak, intindihin mo na lang siya ng kalagayan ng lolo mo. Matanda na siya. Tayo na lamang ang inaasahan niyang mag-aalaga sa kanya. Alam kong mahirap to para sa iyo, anak, at sa nanay mo. Lalo na't buntis pa siya. Pero ako na lang ang inaasahan ng lolo mo. Ang mga kapatid ko ay nasa ibang bansa na lahat. Hindi kaya ng konsensya ko na pabayaan na mag-isa na lang doon ang lolo mo. Naiintindihan mo bang ibig kong sabihin, anak? Kahit nalabag man sa loob ko ang desisyon na yun ni tatay, tinanggap ko na lang. Wala ding mangyayari kahit na tumanggi pa ako. Sa katama si tatay, kawawa naman si lolo kung pababayaan namin siya na mag-isa. Si lola kasi ay namatay na. Ilang buwan na ang nakakaraan. Dumating ang oras ng pag-alis namin. Mabigat man sa loob ko, hinayaan ko na lamang. Inisip ko, para ito sa kabutihan ng lahat. Lalo na para kay lolo. Hapon na nang marating namin ang baryo ng San Roque. Napakasimple ng buhay nila dito. Walang makabagong gamit sa bahay ng lolo ko, sapagkat hindi sila bumibili ni lola. Mas gusto nilang gamitin ang mga nakasanayan na nilang lumang gamit. Kaya nga, masasabi kong napakasimple talaga ng buhay nila sa probinsya. Dahil sa desisyon ni tatay, tinanggap ko na ng tuluyan sa buhay ko na ang dating nakasanayan ko ay wala na. Iba na ang mundong gagalawan ko mula ngayon. Pero kung meron man, ang pinakanagustuhan ko sa baryong ito, tahimik ang paligid. Ito ang wala sa bayang inalisan namin. Anak, bakit wala kang tibo dyan? Hindi ka pa din ba sang-ayon sa desisyon kong ito?
Ang totoo po, Tay. Ang gaan po ng pakiramdam ko ngayon. Ang ganda po ng paligid at ang tahimik po ng lugar na ito. Aba, mabuti naman kung ganun, anak. Ang akala ko talaga may hirapan akong kumbinsihin ka eh. Mahal ko po kayo ni Nanay, Tay. Kaya tanggap ko po kahit saan pa tayo tumira. Pero Tay, meron lang po akong inaalala eh. Ano yun, anak? Buntis po si Nanay, di ba? Malayo po ang ospital dito sa baryo. Paano po ang panganganak po ni Nanay? Sabi ng lolo mo, madaming hilot na nagpapaanak dito sa baryo. Hindi po ba delikado yun para kay Nanay at sa magiging kapatid ko po? Maayos ang pagbubuntis ng nanay mo, anak. Kaya wala akong nakikitang dahilan para mag-alala. Isa pa, ako'y ipinanganak din sa hilot sa baryong ito. Kaya alam kong makakaya din yun ng nanay mo. E paano nga po kung hindi po kaya ni Nanay? Iba po ang panahon noon kaysa po sa panahon ngayon. Saka malamang, yung hilot po na nagpaanak kay Lola, ay patay na po. May kakilala po ba si Lolo na pwede pong magpaanak kay Nanay dito sa baryo? Biglang natahimik si tatay. Sa mga tanong ko, nakita ko din sa mukha niya ang pag-aalala. Kahit napilit niyang ikinukubli yun sa akin. 14 na taong gulang na ako. Marami sa mga kaibigan at kakilala ng pamilya namin ang nagsasabi na mas matanda daw ako mag-isip kumpara sa edad ko. Marahil dahil sa hindi ako pinalaki sa layaw ng aking mga magulang. Kaya nga hindi rin ako itinuturing ni tatay na isang ordinaryong bata lamang. Dahil hinahayaan ni tatay na sabihin ko lahat ng nasa isip ko. Mukha yatang seryoso pinag-uusapan nyo ha? Ayaw mo ba dito sa baryo, Apo? Hindi po, Lolo. Naninibago lang po siguro ako. Pasansaan pa at masasanay ka din. Mababait ang mga tao dito sa baryo. Kaya tiyak na marami kang magiging kaibigan. O ano, narinig mo ba ang sinabi ng lolo mo? Kaya huwag kang masyadong mag-alala, Buknoy, anak. Siguro nga po masyado lang po ako nag-aalala. Kahit wala naman dapat ipag-alala. Itong batang ito talaga, oo. Parang hindi talaga bata ako mag-isip. Daig mo pa kami ng nanay mo eh. Sige ka, tatanda ka ng maaga niyan. Ay nako, mabuti pa. Pupunta na tayo sa kusina. Kanina pa nakahanda ang hapunan. Tapos nang magluto si Lilia. Kaya nga, pinasundo niya na kayo sa akin. O paano anak, halika na. Ayaw ng nanay mo na pinaghihintay ang pagkain. Huwag kang mag-alala. Masasanay din tayo sa bagong buhay natin dito. At isa pa, malapit ka nang maging kuya. Oo nga po, Tay eh. Sabik na rin po akong makita ang kapatid ko. Bagyang ngiti at tapik sa balikat ang pinakawalan ng tatay ko bago na unang pumasok sa kusina. Ako naman ay naiwan pa sa salas habang nakatingin sa bintana. Sa labas ng bahay, bagong tirahan namin, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Ito ay upang pakawalan ang maraming alalahaning iniisip ko, kahit na mga simpleng bagay lang naman yun. Patuloy kong pinagmasdan ang magandang tanawin sa labas ng bahay bago tuluyang nagtungo sa kusina. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam ko nang maabutan ko ang masasayang tawanan ni na lolo, tatay at ni nanay. Kinabukasan, nagising ako sa sunod-sunod na katok mula sa pintuan ng kwarto ko. Kaya kahit na medyo wala pa ako sa wisyo, dahil nga bagong gising pa lang ako, bumangon ako at binuksan ang pinto. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si tatay. Bakas ang pag-aalala sa mukha niya. Tay, bakit po? May nangyari po ba? Kanina pa wala ang lolo mo eh. Hinanap ko na siya sa buong bahay, pero hindi ko siya makita. Tulungan mo ako anak. Hanapin natin ang lolo mo. Baka po namasyal lang po si Lolo.
Huwag na po kayo masyado mag-alala. Kung namasyal siya, bakit hindi man lang siya nagpaalam? Tay, ano po bang pinag-aalala nyo? Kabisado po ni Lolo Lucian lugar na to. Hindi po siya maliligaw o mawawala dito. Antay-antay lang po tayo. Maya-maya lang po nariyan na rin po si Lolo. Lumipas ang ilang oras. Umabot na ng hapon. Ngunit hindi pa rin umuuwi ang lolo ko. Doon na ako, kinabahan. Hindi namin alam kung saan siya hahanapin. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta. Nagtanong-tanong kami ni tatay sa mga kapitbahay. Subalit, walang nakakita sa kanya. Tay, ano po kaya kung mag-report na po tayo sa barangay para matulungan po nila tayo sa paghahanap kay Lolo? Mabuti pa nga siguro, anak. Pambihira. Nag-aalala na talaga ako sa lolo mo. Halos buong araw na siyang wala. Palabas pa lang sana kami ng pintuan nang biglang dumating si Lolo Lucio. Pipilay-pilay ang mga paa at hirap maglakad. May nakataling tela sa paa at may nakatapal na hindi ko kilalang uri ng dahon. Agad na napatakbo si tatay sa pintuan. Pagkakita sa kanya, hindi nag-iisa si Lolo nang dumating. May kasama siyang isang babae na sa palagay ko ay hindi nagkakalayo ang edad nila ni Lolo. Ano nangyari sa iyo, tay? Bakit napilayan ka? Pumunta ako sa bundok upang sumungkit ng buko ng nyog. Kaya lamang natapilok ako at nabuwal ako sa lupa. Kaya heto, napilayan ako. Mabuti na lamang at may nakakita sa akin. Si Lupita. Naku, Aling Lupita. Salamat po sa pagtulong niyo sa tatay ko. Wala yon. Kahit sino ay gagawin yon. Tiyempo lang na napadaan ako sa kinaroroonan ng tatay mo. Kukuha din sana ako ng nyog na gagawin ko langis na paghilot. Marunong ho kayo maghilot? Abay, oo. Hindi lang hilot. Kundi panggagamot ay marunong din ako. Kaya nga agad niya akong ginamot Hindi din may kakaila na magaling din siyang manghilot, anak. Napakaswerte niyo, tay. Dahil nakita niyo si Aling Lupita. Dinala din niya ako sa bahay niya. Kahit papano ay nakapagpahinga ako. Naku, salamat ho talaga, Aling Lupita. Kung ganun ho, Aling Lupita hayaan niyo po akong ihatid kayo pabalik sa bahay niyo para kahit papano makilala ko na din po ang mga anak niyo. Wala akong kasama sa bahay. Ako lang mag-isa ang nakatira sa bahay ko. Ang totoo pinatitira lang ako ng malayong kamag-anak namin sa bahay na yon dahil wala nga akong pamilya. Patay na ang asawa ko, pati na lahat ng mga anak ko. Kapalit ng pagtira ko ay babantayan ko ang taniman nila laban sa mga magnanakaw. Kawawa naman ho pala kayo. Ano pong ikinabubuhay nyo kung mag-isa lang po pala kayo? Tulad ng sabi ko kanina, gumagawa ako ng langis na ginagamit kong panghilot. Yun ang ibinibenta ko para may pantustos ako sa araw-araw kong pangangailangan. Opo, nabanggit nyo nga po kanina. Aling Lupita, matanong ko lang. Marunong din ho ba kayong magpaanak? Abay, oo. Sa lugar na pinanggalingan ko, nagpapaanak din ako. Nabanggit nga sa akin ni Loso na buntis ang manugang niya. Kaya nagpilit na din ako sumama dito. Ibig kong sabihin bagong lipat lang din po kayo sa baryong ito? Kamakailan lang ako lumipat sa baryong ito. Galing ako sa Maynila kung siya nagtatrabaho bilang taga-silbi sa isang mayabang pamilya. Subalit, matanda na ako. Kaya inalis na nila ako sa trabaho. Wala akong pamimilian kundi humanap ng matutuluyan. Mabuti na lang mabait ng pinsan kong may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay ko. Pinayagan niya akong magtayo ng bahay sa lupa niya. Kaya heto, ang dating hanap buhay ko na nagpapaanak ay unti-unti kong binabalikan. Naku, tamang-tama ho. Buntis ho ang asawa ko.
Maaari po bang kayo na lang po magpaanak sa kanya? Nang marinig ni Aling Lupita ang salitang buntis, tila natigilan ito. Saka napansin kong napalunok ng konti ng laway. May biglang kakaibang liwanag akong nakita sa kanyang mga mata. May makahulugang ngiti rin akong nakita sa matandang babae. Ako lang marahil ang nakapansin noon. Nasaan ang asawa mo? Nasa kusina ho, nagluluto ho ng hapunan. Buknoy anak, tawagin mo nga muna ang nanay mo. Ipapakilala ko siya kay Aling Lupita. Walang pagtatanong na sumunod ako kay nanay. Tinawag ko si nanay. Agad din itong lumabas sa salas, kung saan naroon sina tatay at lolo. Kasama na ang bisitang si Aling Lupita. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakapansin nun. Pero iba ang pagkakatitig niya sa aking ina, lalo na sa kanyang malaking tiyan. Ilang buwan na ang sanggol sa sinapupunan mo? 8 buwan na po. Malapit ka na palang maganak. Opo, Aling Lupita. Kaya nga ho, humahanap na kami ng pwedeng magpaanak sa kanya. Hinawakan ni Aling Lupita ang tiyan ng nanay ko. Subalit ilang sandali lang yon. Aray! Bakit, Lilia? Biglang sumakit ang tiyan ko, Manuel. Baka napagod ka lang. Minsan kasi kapag pagod ang ina, ay napapagod rin ang anak na nasa sinapupunan. Baka hindi siya komportable, kaya sumakit ang tiyan mo, Lilia. Siguro nga po. Manuel, ihatid mo na ako sa kwarto ko. Gusto ko magpahinga. Inalalayan ni tatay si nanay papunta sa kwarto. Pero lumabas din siya kagad. Normal po ba na sumasakit ang tiyan ng buntis? Kapag malapit ng mga anak, normal labang yon. Kaya wala ka dapat na ipag-alala. Napagod lang siya, Manuel. Mamaya lang mawawala rin ang pananakit ng tiyan niya. At magiging okay na siya. Naku, salamat ho, Aling Lupita. Dahil kahit papano, mapapanatag ho ako. O paano? Aalis na muna ako. Baka ako'y gabihin sa daan. Malapit na din dumilim. Ihatid ko na ho kayo sa bahay niyo. Nako, wag na, Manuel. Alagaan mo na lang muna ang asawa mo at ang tatay mo. Kaya ko na at sarili ko. Kung ganun ho, maraming salamat ho talaga sa kabutihan ninyo, Aling Lupita. Bukas ay babalik na labag ako rito para mahilot kong muli ang paa ng tatay mo. Naku, sobra-sobra na pong pagtulong ho yun Mabuti pa po, Aling Lupita. Tanggapin niyo po itong konting halagang ito. Dumukot ang tatay ko ng pera at sa kanya iniabot yun kay Aling Lupita. Hindi na. Hindi ako tumatanggap ng bayad sa pagtulong ko. Isa pa, may iba pang pagkakataon para ako'y makabawi sa inyo. Nagpaalam na si Aling Lupita. Pagkaalis niya, ay nakapagtatakang biglang nawala din ang sakit ng tiyan ni nanay. Hindi ko alam kung nagkataon lang yon o talagang may kinalaman ang matandang babae na naging bisita namin. Iba kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Habang nag-uusap sila ni tatay at lolo, kakaiba ang nararamdaman ko sa kanya. Iba din siya kung makatingin sa nanay ko. Para bang mabigat ang loob ko sa kanya. Kahit na noon ko pa lang siya nakilala. Tay, sigurado po ba kayong ipagkakatiwala niyo po si nanay kay Aling Lupita? Bakit hindi naman, anak? Mabait siya at wala akong nakikitang mali sa kanya. Pero tay, iba po ang kutob ko sa kanya. Pakiramdam ko po, hindi po siya totoong mabait. Parang may tinatago po siya. Anak, huwag mong husgahan ang taong ngayon mo palang nakikilala. Saka hindi ba ebidensya ng kabaitan niya ang ginawa niyang pagtulong sa lolo mo? Ginamot niya ang lolo mo at inatid pa dito sa atin. Tay, dahil nga ngayon pa lang natin siya nakilala, dapat siguro
ay mas mag-ingat po tayo. Hindi ko po alam, pero tay, iba po talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Bakit ba puro negatibo na lang ang pumapasok sa isip mong bata ka? Hindi kaya dahil hindi mo pa din matanggap ang bagong buhay natin dito? Kaya ganyan ka kung mag-isip. Tay, tanggap ko na po. Ito na talaga ang buhay natin. Ang sinasabi ko lang po sa inyo ngayon ay yung pakiramdam ko po kay Aling Lupita. Tama na, Buknoy. Tama na yan. Hindi lang basta pagbibigay ng opinyon ng ginagawa mo, kundi panguhus ka na. Paano po tay, kung hindi po ako nagkakamali sa kutob ko? Anak, ibabalik ko sa iyo ang tanong mo. Paano mo nasasabi ang mga bagay na yan? Nakita mo naman ang ginawa niyang pagtulong sa lolo mo, di ba? Saka hindi ka ba naaawa sa kanya? Wala na siyang pamilya. Wala na nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Pagkatapos pag-iisipan mo pa siya na masama. Abay, pambihira ka naman. Pinili ko manahimik na lang. Kasi may punto naman si tatay. Siguro nga, napasobra na siguro ako sa pagbibigay ng opinyon ko. Baka nga mali talaga ako. Masyado lang akong nagiging negatibo. Dahil sa bigat ng nararamdaman ko ng mga sandaling yon, ay lumabas muna ako ng bahay namin. Hinayaan lang din ako ni tatay. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Sa labas ng bahay namin, may isang malaking puno ng mangga kung saan may nakasabit na gulong ng jeep na ginawang duyan ni Lolo. Naupo ako doon, saka tumingin sa kawalan. Gusto kong makahinga ng maluwag. Gusto kong damhin ang katahimikan ng lugar dahil ang nais ko'y mawala ang lahat ng negatibong nagpapagulo sa isip ko. Ilang minuto na rin akong nakasakay sa duyan. Bigla akong nakarinig ng sumisitsit mula sa iba pang puno ng mangga. Kaya bumaba ako sa duyan. Saka dahan-dahan akong lumakad patungo sa pinagmumulan ng naririnig kong pagsitsit. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko kung sino ang naroon. Hala! Lola Lupita, ano pong ginagawa niyo dito? Akala ko po nakauwi na kayo. Bata, alam kong mabigat ang loob mo sa akin. At hindi mo yun maikakaila. Ano pong ibig niyong sabihin? Dahil narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Ho? Paano niyo po maririnig ang usapan namin ni tatay? Nasa loob po kami ng bahay. Saka hindi naman po malakas ang boses namin habang nag-uusap po kami. Malakas ang pandinig ko. Kahit nasa malayo ka pa, kaya kong marinig ang pinag-uusapan ninyo. Alam mo kung bakit? Dahil isa kong aswaga. Po, ano po pinagsasasabi niyo? Totoo yun. Isa kong aswaga. Pagkatapos na sabihin yun ni Lola Lupita, nagbago ang anyo niya. Naging isang malaking ibon. Hindi pangkaraniwan ang laki. Hindi tulad sa normal na ibong nakikita ko. Kaya napasigaw ako, malakas, habang tumatakbo pabalik sa loob ng bahay namin. Nang makapasok ako sa loob, mabilis at pabigla ang pagkakasara ko ng pinto. Dahil yon sa matinding takot na nararamdaman ko ng pagkakataon na yon. Dahil na rin sa lakas ng ingay ng pinto na naibalibag ko, napalabas si tatay patungo sa salas. Halos magkanda-utal-utal ako sa pagsasalita at pagpapaliwanag sa kanya tungkol sa nakita ko. O anak, ano ba nangyayari sa'yo? Tay Kwan po. Tay, si Lola Lupita po, tay. Si Lola Lupita. Ano, Buknoy? Ano si Aling Lupita? Ano ba yun? Tay, isa po siyang aswang, tay. Aswang po siya, tay. Anak naman, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi na nakakatuwa ang pinagsasasabi mo, ha? Tumigil ka na! Pero tay, totoo po sinasabi ko, maniwala po kayo. Tumigil ka na! Bakit tayo niyo po ba akong paniwalaan? Delikado po ang buhay natin dito, tay. Kaya pakinggan niyo po sana ako. Imposible ang sinasabi mo, Buknoy! Lumapit na si Lolo Lucio nang narinig ang pagtatalo namin ng tatay ko.
Ano ba pinagtatalunan niyo mag-ama? Abay dinig na dinig sa kwarto ko ang ingay niyong dalawa. Hindi namin namalayan ni tatay na nakalapit na pala sa amin si Lolo Lucio. Kunot ang noo at nakahawak ang mga kamay sa tuhod niya. Nahirapan siguro ito na maglakad dahil nga pipilay-pilay pa. Pero pinilit na tumungo sa kinaroroonan namin dahil sa aming pagtatalo. Mabuti pa nga, Itay. Ikaw na muna ang kumausap sa batang yan. Baka hindi ako makapagpigil eh. Lo, ayaw po kasi akong paniwalaan ni tatay eh. Si Aling Lupita po. Nakita ko isa po siyang aswang. Kitang-kita po ng dalawang mga mata ko kung paano po nagbago ang anyo niya. Naging ibong itim po siya. Ay nako, Diyos ko po, Apo. Matagal nang walang aswang sa lugar na ito. Pero Lo, paniwalaan niyo po ako. Nagsasabi po ako ng totoo, Lo. Kayo po mismo ang higit na nakakaalam na totoo po ang sinasabi ko. Dahil matagal na po kayo naninirahan sa lugar na ito, Lo. Saka dito na rin po kayo lumaki. Aaminin ko, noon may mga aswang sa baryong ito. Subalit wala na. Naubos na ang kanilang lahi. Napatay na sila noon. Kaya sa pagkakaalam ko, ay wala nang nabubuhay sa kanila ngayon. Pero nagsasabi po ako ng totoo, Lo. Aswang po si Aling Lupita. Maniwala po kayo. Sa tingin ko, Apo, kailangan mo magpahinga na. Baka pagod ka na. Baka naninibago ka lang sa bago mong paligid. Kaya ka nagkakaganyan. Pero wag mong isipin na nagagalit kami sa'yo. Dahil hindi mangyayari yun. Nauunawaan kita. Kaya narito lang si lolo mo. Ha? Huwag kang mag-alala. Kung may mga pinagdadaanan ka na nagiging dahilan ng pagkabalisa mo, sabihin mo lang sa akin na po. Makikinig si lolo sa'yo. Hindi na po, Lo. Dahil pareho po kayo ni tatay. Pareho po kayong hindi naniniwala sa akin. Narinig ko ang ilang ulit na pagtawag pa ni Lolo sa pangalan ko. Subalit hindi na ako lumingon pa. Dumiretso na akong pumasok sa kwarto. Ayoko nang ipilit pa na pakinggan nila ako. Ang kailangan kong gawin ay patunayan sa kanila na totoo ang sinasabi ko tungkol kay Aling Lupita. Kaya lamang kung papano ay hindi ko alam. Mula sa kwartong kinaroroonan ko ay dinig na dinig ko ang pag-uusap ni na lolo at tatay. Pareho lang sila ng iniisip. Gumagawa lang ako ng kwento. Kaya mas dapat lamang na patunayan ko sa kanila na nagsasabi ako ng totoo. Samantala mula sa aking kwarto ay narinig ko ang malakas na pagaspas ng pakpak ng ibon. Papalayo na yon. Kaya naisip ko, umalis na nga ng tuluyan ang matandang aswang. Nagtagumpay na siya sa kanyang unang plano. Yun ay ang sirain kami ng pamilya ko. Pag-away-awayin kami. Lalong-lalo na ang pasamain ang tingin ng mga magulang ko sa akin. Hindi ako makapapayag na magpatuloy ang kasamaan niyang yon. Kinabukasan, maaga akong gumising. Nilagyan ko ng asin ang paligid ng buong bahay namin. Narinig ko yun sa mga kaklase ko dati kapag nag-uusap sila tungkol sa mga aswang. Nagsabit din ako ng bawang sa pinto ng bahay, ngunit nang makita yun ni tatay, lalo siyang nagalit sa akin. Ano na naman bang kalokohan ang ginagawa mong ito, Buknoy? Talagang panindigan mo ang kasinungalingan mo. Tay, kilala niyo po ako. Kahit kailan di po ako nagsinungaling sa inyo. Kaya nga mas lalo ko naiinis sa'yo. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit patuloy mo itong ginagawa. Gayong dati naman ay isa kang mabait na bata. Pinoprotektahan ko lang po ang pamilya natin, Tay, na dapat po ay kayo po ang gumagawa. Hindi nagustuhan ni tatay ang tono ng boses ko. Malakas na batok ang dumapo sa akin mula kay tatay. Aminado ko na saktan ako sa ginawa niyang yon. Hindi ko inaasahan na magagawa niya akong saktan.
Dahil yun ang unang pagkakataon na nakaranas ako ng pananakit mula sa kanya. Pero tila naimasmasan din si tatay. Agad siyang lumapit sa akin. Pasensya ka na, anak. Hindi ko sinasadya na bigla lamang ako. Tatakbo sana ako papalayo ng bahay nang biglang matanaw ko mula sa isang kubling lugar ang anyo ng isang babae. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko. Si Aling Lupita yon. Lumalakad na siya papalapit sa bahay. Kaya kahit galit ako kay tatay, nanatili lang ako sa loob ng bahay. Kahit bata lang ako, hindi ako papayag na mapahamak ang pamilya ko. Habang lumalapit, si Aling Lupita ay malaki ang pagkakangisi niya sa akin. Dahilan para lalong bumangon ang galit ko sa kanya. Ngising tinatago ang tunay na nilalaman ng kanyang loob. Ang lihim sa kanyang pagkatao. Napano ka? Bakit dumudugo ang labi mo? Wala kang pakialam. Galit ka ba sa akin, Buknoy? Mapagpanggap ka. Isa kang aswang. Kampon ka ng demonyo. Buknoy, tama na yan. Masasaktan ka kung di ka patitigil. Ipapahiya mo ba siya, Aling Lupita? Hayaan mo na siya. Ganyan naman talaga ang mga kabataan ngayon. Kung minsan ay mahirap silang pakisabahan at maintindihan. Pagpasensyaan niyo na po ang anak ko, Aling Lupita. Buknoy, tawagin mo na lang ang lolo mo para mahilot ng paa niya. Kahit na narinig ko ang sinabi ni tatay, hindi ako sumunod sa kanya. Mas gusto kong maiwan na kasama ang matandang aswang na ito. Dahil gusto kong kausapin siya na kami lang. Gusto kong iparamdam sa kanya na kahit isang bata lang ako, hindi ako natatakot sa kanya. Dahil doon ay napilitan si tatay na siya na ang sumundo kay lolo mula sa kwarto nito. Pinahanga mo ko, bata. Matapang kang humarap sa akin ngayon. Kahit na alam mo na isa kong aswang. Dahil hindi ako papayag na saktan mo ang pamilya ko. Lalo na ang nanay ko at ang magiging kapatid ko. Anong magagawa ng isang paslit na kagaya mo? Para pigilan ang plano ko. Kaya ko inamin sa'yo na isa kong aswang. Dahil sa naisip kong mas maganda kung paglaruan ko muna kayo bago ko isakatuparan ng plano ko. Lalo na't naghihintay pa ako ng tamang pagkakataon. Hindi pa ganap na hinog ang bunga sa sinapupunan ng nanay mo. Hanggat hindi pa yung ganap na nahihinog, makikipaglaro muna ako sa iyo, bata. Demonyo ka talaga. Napakasama mo. Hindi ka magtatagumpay sa matsamang plano mo sa pamilya ko. Magtatagumpay ako, Buknoy. Dahil uto-uto ang pamilya mo. Ang daling bilogin ng ulo nila. Konting pagkukunwaring tulong lang. Naniwala ka agad. Anong ibig mong sabihin? Nang matapilok ang paa ng lolo mo, nasaktan nga siya doon. Pero hindi ganun kalala. Nung pinahawakan niya sa akin ang paa niya, lalo kong binalian ang buto niya. Kaya nga, hindi siya makalakad ng maayos ngayon. Sinasabi ko na nga ba? Duda ako sa tulong na ginawa mo sa lolo ko. Noong una, wala akong balak na masama sa lolo mo. Pero habang hinihilot ko ang mga paa niya, nabanggit niya sa akin na meron siyang manugang na buntes. Matagal na akong hindi nakakatikim ng dugo at laman ng isang sanggol. Nangihina na ang katawang lupa ko. Ito lang ang pagkakataong makatikim ako muli ng isang sanggol. Kaya gagawin ko ang lahat para matupad ang lahat ng plano ko. At hindi isang kutong lupa na kagaya mo lamang ang hahadlang sa akin. Lalong nangibabaw ang galit ko sa matandang babaeng nasa harapan ko. Dahil doon, hindi ko napigilang ihagis sa kanya
ang ilang gamit na nasa ibabaw ng lamisita. Tumama yon sa muka ni Aling Lupita kahit pa sinalag ng kanyang mga kamay. Ang tagpong yon ang naabutan ni na lolo at tatay. Anak ng putya! Anong ginagawa mo, Buknoy? Tama na yan! Sumusobra ka na! Tama lang po sa kanya yan, Tay. Kasi masama siya. Maniwala po kayo sa akin. Tigilan mo na ito, Buknoy! Tumigil ka na! Kahit na anong pigil naman sa akin ni tatay, hindi ko magawang tumigil dahil wala na akong gamit na mahagilap para ibato kay Aling Lupita, kaya sariling mga kamay ko na ang iniamba ko sa matandang aswang. Subalit hindi yun tumatama dahil sa pagpigil ni tatay sa aking mga kamay. Tay, bitiwan niyo ako. Papatayin ko ang aswang na yan. Papatayin ko siya. Nagpupuyos sa galit ang dibdib ko ng mga sandaling yon. Pero wala akong magawa dahil hindi naniniwala sa akin sina lolo at tatay. Kaya naman, usa na akong tumigil na sugurin ang matandang babaeng aswang. Nang tumigil na ako sa pagpupumiglas, kusa na din akong binitiwan ni tatay. Tumalikod ako at iniwan sila. Pumasok ako ng kwarto. Mula sa kwarto ay dinig na dinig ko ang pag-uusap nila. Talagang nautunan ng gusto ng babaeng aswang na ito ang pamilya ko. Kahit ang nanay ko ay lumabas din ng kwarto at humarap kay Aling Lupita. Humingi sila ng tawad dahil sa aking inasal. Samantala naman si Aling Lupita, tulad ng inaasahan ko, parang maamong tupa na nagbabait-baitan sa harap ng pamilya ko. Pagpasensyahan niyo na ho ang anak ko. Nakakahiya naman ho sa inyo, Aling Lupita. Halos kaedad na ho kayo ng tatay ko, pero nagawa ka pa hong saktan ng anak ko. Mahirap talagang unawain ang mga kabataan ngayon. Baka meron lang siyang pinagdadaanan na hindi niya sinasabi sa inyo. Baka yun ang dahilan. Kaya nagkakaganyan si Buknoy. Hayaan niyo, kakausapin ko ho ang anak ko. Pasensya na ho ulit sa nagawa niya po sa inyo. Natatandaan ko nga sinabi mo na ito kahapon. Sinabi mong kakausapin mong anak mo dahil sa kakaiba niyang pag-uugali. Opo, tama ho kayo. Pero kakausapin ko na lang po ulit siya. Ito ay palagay ko lamang, Manuel. Hindi na nadadala sa pakiusap ang ganyang mga bata. Mas mabuti siguro, parusahan mo na siya. Dahil hindi na lang siya basta-bastos, kundi nananakit na din ng kapwa. Ang nakakabahala pa, sa matandang kagaya ko pa. Baka kasi, hindi lang siya basta may pinagdadaanan. Baka naman nagre-rebelde na siya. Wala akong narinig na sagot ni tatay sa sinabing yun ni Aling Lupita. Kaya nakakasiguro akong nauto na talaga siya ng aswang na yon. Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Hindi maaaring magpatuloy ang aswang na yon sa pagsira sa pamilya ko. Matapos ang kunyaring panggagamot ni Aling Lupita kay Lolo, narinig ko ang pagpapaalam niya sa pamilya ko. Ito ang sandaling hinihintay ko. Kasabay ng paglabas niya sa pintuan ng bahay namin, lumabas din ako sa kwarto ko. Dumaan ako sa bintana. Pagkatapos ay pumunta ako sa gilid ng bahay, kung saan tanaw ko ang papaalis na si Aling Lupita. Nang matiyak kong hindi napansin ni na lolo, tatay at nanay ang pagtakas ko, tahimik kong sinundan ang matandang aswang. Malayo-layo din ang bahay niya, kaya hindi to masyadong mapapansin ng mga tao. Isa pa, malayo ito sa lupang pinagtataniman ng nyog ni na lolo. Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagkikita nila lolo at ng matandang aswang, kundi sinasadya niyang makita at makausap ang lolo ko para mapalapit siya. Hindi kaya matagal niya nang sinusundan ng lolo ko, tapos kahapon lang siya nagkaroon ng pagkakataong makalapit. Kung yun nga ang dahilan, ano naman kaya ang motibo niya para gawin yun? Hindi sila magkakilala ng lolo ko.
Sumasakit na talaga ang ulo ko kakaisip sa ikinikilos na matandang aswang na to. Pero ano man ang plano niya, sisiguraduhin kong hindi siya magtatagumpay. Mag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga sandaling yon. Kaya tumago muna ako sa isa sa malaking puno sa gilid ng bahay ng matandang babaeng aswang. Naghihintay ako ng pagkakataon upang sumugod sa kanya. Sa aking pagtakas kanina sa bahay namin, may dala akong maliit na backpack. Laman nito ang asin at bawang. Natira ito sa isinabog ko sa labas ng bahay namin kaninang umaga. Mula sa kinaroroonan ko, may ilang metro ang layo sa bahay ni Aling Lupita. Ay tanaw ko na ang pagsindi niya ng lampara. Mas lalapit pa sana ako nang biglang may humila sa braso ko. Dahil sa pagkagulat ay muntik na ako mapasigaw, ngunit natakpan nito ang bibig ko. Ako ito, Apo, ang Lolo Lucio mo. Lolo, ano po ginagawa niyo dito? Hindi na po ba masakit ang mga paa niyo? Nakita kitang umalis kanina sa bahay, kaya sinundan kita. Kahit na masakit pa ang mga paa ko, pinilit kong lumakad. Nag-aalala ako sa iyo, Apo. Ano bang pumasok sa utak mo at pumunta ka dito? Bakit mo sinundan si Lupita dito sa bahay niya? Gusto ko pong hadlangan ang plano ng aswang na yan. Talagang desidido kang patunayang aswang na si Lupita? Opo, Lo, dahil yun po ang totoo. Kung totoo ngang aswang siya, tingin mo ba, kaya mo siyang pataying mag-isa? Ibig po bang sabihin nito, Lo? Naniniwala na po kayo sa akin? Hindi pa din, Apo. Pero dahil mapilit ka, sige, tutulungan kitang alamin ang katotohanan. Kung aswang nga ba siya o hindi. Gagawin ko ito. Hindi dahil sa kinukonsinti kita sa ginagawa mong pangusga kay Lupita, kundi gusto kong matahimik na ang pamilya natin. Alam kong mabait kang bata, kaya gusto ko ding malaman ang katotohanan. Salamat po, Lo. Salamat dahil nauunawaan niyo po ako. Maniwala po kayo sa akin. Hindi ako galit kay tatay, ang totoo. Kaya ako nandito ay para protektahan po siya. Pati na ikaw at si nanay po at ang magiging kapatid ko. Naniniwala ako sa iyo, Apo ko. Ngayon, alamin na natin kung totoo ba ang sinasabi mo. Paano ko po mapapatunayan sa inyo na nagsasabi po ako ng totoo? Sa pamamagitan ng suot kong medalyon. Napatingin ako sa suot na medalyon ni Lolo. Yun ang unang beses na nakita kong suot niya yun. Napakaganda nito kung pagmasdan. Tila ba sa bawat nakaukit na disenyo dito ay nagtataglay ng kapangyarihan. Paano po makakatulong sa atin ang isang kwintas, Lolo? Hindi ito basta kwintas lang, Apo. Ang medalyon na ito ay makapangyarihan. Kaya nitong puksain ng mga aswang. Kaya din itong malaman kung aswang ba ang isang taong kaharap o kausap mo. Napakamakapangyarihan po pala niyan, Lolo. Oo, Apo. Kaya ngayon, gagamitin ko ang kapangyarihan nito. Paano po? Ito ang gagawin natin. Pupunta tayo sa bahay ni Lupita. Hihingi ka ng tawad sa kanya. Ayoko po, Lo. Bakit po ako hihingi ng tawad sa kanya? Siya po may kasalanan sa atin eh. Hindi ko po gagawin yon. Buknoy, Apo. Kailangan mong gawin yon. Dahil bahagi yun ng plano natin. Habang nakikipag-usap ka sa kanya, uusal ako ng orasyon. Yun ang magpapalabas sa totoong pagkatao ni Lupita. Pagkatapos na ipaliwanag sa akin ni Lolo ang kanyang plano, ay napapayag niya ako. Yun ang ginawa namin ni Lolo. Nagtungo nga kami sa bahay ni Aling Lupita. Kahit na atubili siyang papasukin kami sa bahay niya, pinatuloy pa rin niya kami. Habang kausap ko siya, umuusal na ng dasal si Lolo. Nasa isang tabi lang siya. Kapansin-pansin ang pagkabalisa niya ng mga sandaling yon. Lola Lupita, ang sabi ko po, pasensya na po kayo sa inasal ko po kanina. O sige, tinatanggap ko na. Kaya umalis na kayong dalawa sa bahay ko.
Pero gusto pa po sana namin makipagkwentuhan ng lolo ko eh. Huwag niyo po sana kaming paalisin kagad. Bakit po ba parang ayaw niyo po na narito po kami ng lolo ko? May problema po ba kayo sa amin, Aling Lupita? Ang kulit mo, bata ka. Di ba sinabi ko na naayos na yon? Napatawad na kita. Pagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Saka paano nyo nalaman na dito ang bahay ko? Taga rito po si lolo sa baryo. Kaya hindi po imposibleng malaman po namin ang bahay niyo. Hindi ako naniniwala sa iyo, bata. Sinundan niyo ako mula sa bahay niyo papunta dito. Bakit naman po namin gagawin yun? Malay ko ba kung may masama kang plano sa akin? Hindi ba matindi ang galit mo sa akin? Dahil sa ako dahilan kung bakit sinaktan ka ng tatay mo kanina. Kayo nga po ang dahilan. Pero ako po ang may kasalanan. Nabastos po kita. Kaya nga po uulitin ko, humihingi po ako ng tawad. Tinatanggap ko na nga ang paghingi mo ng tawad, kaya uulitin ko din. Baka kaalis na kayo dahil pagod na ako. Sige na, isama mo na ang lolo mo. Pagod ka na po ba talaga? O hindi mo lang kaya ang kapangyarihang hawak ng lolo ko? Kitang-kita ko sa muka ni Lola Lupita ang labis na pag-aalala. Dahil sa mga pagkakataong yon, ay mabubuking na ni Lolo ang tinatago niyang sikreto. Ano ka ba? Ano ba sinasabi mo, Bokdoy? Ang kapangyarihan ng medalyon ng lolo ko. Anong medalyon? Huwag na po kayo magkunwari. Kitang-kita ko po ang pagkabalisa nyo. Kaka, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sige nga po, lapitan nyo nga po si lolo. Umuwi na kayo. Umalis na kayo sa bahay ko. Dito na lumapit si Lolo Lucio kay Aling Lupita. Habang lumalakad si Lolo papalapit sa kanya, lumalakad din ng papaurong ang matandang babae hanggang sa wala nang mauurungan si Aling Lupita dahil sumagad na sa dingding ng bahay niya. Anong ginagawa mo, Lucio? Totoo nga ang sinasabi ng apo ko. Isa kang ang aswang. Ibig mo sabihin, nagpadala ka na sa kasinungalingan ng batang yan? Hindi sinungaling ang apo ko. Ikaw ang sinungaling, Lupita. Pagkasabi nun ni Lolo, unti-unting lumiwanag ang suot niyang medalyon. Dahil sa liwanag na yon, napaupo si Aling Lupita habang tinatakpan ng mga kamay niya ang kanyang buong muka. Isa kang aswang. Ngayon, ipakita mo sa akin ang totoong anyo mo. Nagpatuloy sa pag-usal ng orasyon at dasal si Lolo hanggang sa masakop na ng liwanag ang buong katawan ni Aling Lupita. Dahil doon, napilitang ipakita ng matandang babaeng aswang ang kanyang totoong anyo. Nagbago ang itsura niya. Naging mahaba at tila nanigas ang kulot niyang buhok. Sa haba nito, halos umabot na yun sa lupa. Humaba din ang matutulis niyang mga kuko. Mas lalong tumanda ang kulubot na mga balat. Nangingitim ang ilalim ng talukap ng kanyang mga mata na kung makatingin ay handang pumatay ng tao. Larawan ng nakakakilabot na nilalang ang nasa harapan namin ni Lolo. Buong akala ko ay nakakatakot na nang minsang nagpalit ng anyo siya bilang isang ibon. Subalit mas nakakatakot ang Aling Lupita na nasa harapan namin ng sandaling yon. Siya ang aswang na kung tawagin ay manlalayog. Umalis na kayo sa bahay ko. Kung ayaw ninyong gawin ko kayo nga po, Nakakatakot ang boses niya. Pati yun ay nagbago na din. Naging matinis ang boses nito, masakit sa tenga at nakapagpapatayo talaga ng balahibo kapag napakinggan. Lolo, mag-iingat ka po! Oo nga po, akong bahala sa kanya. Kayang-kaya ng lolo mo ang aswang na ito. Ang dami mong sat-sat, matanda ka. Hindi mo ako kaya. Kahit pa may makapangyarihan kang medalyon. Kitang-kita ko kung paanong pinahaba ni Aling Lupita ang buhok niya
bawat hibla nun ay parang may buhay na gumagalaw. Pumulupot yon sa katawan ng lolo ko. Dahil doon ay nahirapan siyang gumalaw. Kahit anong piglas ni lolo, hindi siya makagalaw. Dahil sa higpit ng pagpulupot ng buhok ni Aling Lupita. Doon ko naalala ang dala kong asin at bawang. Kinuha ko yon at sinaboy sa buhok ng matandang aswang. Subalit nakapagtataka na walang epekto yon. Hindi man lang siya natinag. Sa halip, mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakatali sa lolo ko. Tagal ka, bata ka. Akala mo ba ay kaya mo akong talunin? Baka pagyarihan akong aswang. Kaya hindi ako kayang daigin ng basta-basta asin at bawang lang. Demonyo ka talaga! Pakawalan mo ang lolo ko! Hindi ko siya pakakawalan. Mamamatay na siya ngayong gabi. Pagkatapos, ikaw naman ang isusunod ka. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. Natataranta na ako dahil sa unti-unti nang nahihirapang huminga si lolo. Kailangan kong makapag-isip ng paraan hanggang sa mapako ang tingin ko sa lamparang nakasindi sa tabi ko. Kinuha ko yon, saka itinapat sa buhok ni Aling Lupita. Umapoy yon at dahil sa init ng apoy, unti-unting lumuwag ang pagkakabuhol ng buhok sa matandang aswang kay lolo. Dahil doon, nabitiwan ng buhok ni Aling Lupita si lolo. Nagwala ang aswang na pilit pinapatay ang apoy sa kanyang buhok. Sige na po, Lo! Tapusin niyo na po ang aswang niyan! Gamitin niyo na po sa kanya ang medalyon niyo! Sige na po! Hindi pa ito ang panahon na po. Kakaiba ang kanyang lakas. Halika na, tumakas na tayo. Malakas siya at makapangyarihan. Pero Lo, kung di po natin siya tatapusin ngayon, babalikan niya po tayo. Mas magiging delikado po ang buhay natin. Apo, kailangan natin siyang pagandaan. Nangihina ng katawan ko sa pagkakaipit sa mahabang buhok niya. Hindi ko nakakayanin pang lumaban. Hindi kaya ng medalyon na palakasin ang katawan ko. Saka nag-aapoy ng buhok ng aswang. Halika na! Ako na lang po lalaban sa kanya, Lo. Ipahiram niyo po sa akin ang medalyon niyo. Hindi maaari. Hindi mo pa alam kung paano to gamitin. Baka mapahamak ka lamang. Lo, ganun-ganun na lang po ba yun? Basta na lang natin siyang iiwan. Hindi man lang tayo lalaban. Apo, tatakas tayo ngayon. Hindi dahil sa naduduwag tayo, kundi dahil ang ganitong laban ay dapat na pinaghahandaan. Kaya tara na, Apo, bago pa muling makabawi ang aswang na yan. Nang mga sandaling yon, si Aling Lupita ay abala sa pag-aapula ng apoy sa buhok niya. Nagtatatakbo siya patungo sa malaking imbakan ng tubig sa kanyang kusina upang patayin ang apoy na nasa kanyang buhok. Kaya yun, ang pagkakataong sinamantala namin upang makalayo at makatakas. Kapansin-pansin na maayos na ang paglalakad ni Lolo. Hindi katulad kanina. Lo, kaya niyo pa po bang maglakad? Oo, dahil yun sa medalyong ko. May mga ilang bagay siyang nakakayang gawin. Salamat naman kung ganun, Lo. Hindi pa din ako binibigo ng medalyon ko. Kahit na matagal ko na itong hindi nagagamit. Samantala, habang tumatakas kami ni Lolo, isang malaking ibon ang sumunod sa amin. Katulad yon ng anyo ni Lola Lupita nung una ko siyang nakita. Kaya natitiyak kong siya ang sumusunod sa amin. Lo, bilisan po natin. Ang matandang babaeng aswang po, ang ibon na sumusunod sa atin. Paano mo nalaman na po? Dahil ganyan po ang anyo niya nung una ko po siya nakita sa labas ng bahay natin. Ngunit bago pa kami muling makakabang, ay iniharang na ng malaking ibon ang kanyang sarili sa aming daraanan. Nang makalapag ito sa lupa, nagpalit muli ito ng anyo bilang nakakatakot na anyong aswang na si Aling Lupita. May bahagi ng buhok niya ang sunog. Akala nyo yata ay makakatakas kayo sa akin. Hindi ko papayagang makaalis kayo sa lugar na ito. Lalo na't alam nyo na ang sekreto ko.
Pabayaan mo na kami, Lupita. Kung papayagan mo kami makaalis sa lugar na ito, pangako, hindi namin sasabihin sa ibang tao ang totoong kalagayan mo. Isang malaking kasinungalingan yan. Dahil kapag hinayaan kong tumakas kayo ngayon, malamang isasama niyo pa ang ibang mga tao sa baryo upang tugisin at patayin ako. Kung ganon, wala na akong pagpipilian pa, kundi ang labanan ka. Kahit nangihina na ako, ay pipilitin ko ang sarili ko upang tapusin ka. Saglit na bumaling sa akin si Lolo, saka muling nagsalita. Apo, tumabi ka na muna. Magtago ka na muna sa malaking bato na yon. Pero Lo, Makinig ka sa akin, Apo. Isa kong antingero ng kapanahunan ko, kaya kakayanin ko ito. Pipilitin ko na lang ang sarili ko kahit medyo nangihina ako. Kasubuan na talaga ito, Apo. Bahala na. Lo, mag-iingat po kayo. Nagtungo ako sa malaking bato sa gilid ng daan. Doon ako tahimik na nagkubli habang hinaharap ni Lolo ang matandang babaeng aswang. Pagkatapos kong umalis sa tabi niya, inumpisahan na ni Lolo ang paulit-ulit niyang usal ng orasyon. Dahil doon ay muling nagliwanag ang medalyon. Kasunod nun ay ang matinding liwanag na sumakop sa buong katawan ni Lolo. Kasabay ng paglabas ng liwanag ay ang malakas na hangin sa buong paligid. Sinundan pa ng malalakas na kulog at kidlat. Nakakapangilabot ang buong paligid. Habang nasa ganong kalagayan si Lolo, agad siyang nilapitan ng aswang na muling nag-anyong malaking ibon. Saka inilipad siya paitaas. Hindi ko maintindihan ang kaba at takot na nararamdaman ko ng sandaling yon. Dahil doon ay napasigaw ako ng napakalakas. Pinag-iingat ko si Lolo Lucio. Hindi ko alam kung narinig yun ng lolo ko, pero habang nasa taas sila ay naglalaban sila ng aswang. Sunod-sunod na usal ng panalangin ang ginawa ko. Yun lang ang tanging paraan para mapanatag ang loob ko. Ilang sandali pa, mabilis na bumulusok pababa si Lolo, pati na ang aswang na kalaban nito. Si Lolo ay nakatayong bumagsak sa lupa, samantalang ang aswang ay bumagsak sa lupa na nangihina. Marahil dahil sa panghihina nito, kaya bumalik ang anyo nito sa pagiging si Aling Lupita. Nang tangkang tutuluyan na siya ni Lolo, itinaas nito ang kanyang mga kamay, tanda ng kanyang pagsuko. Wag mo akong patayin, Lucio. Maawa ka sa akin. Hindi ba kanina lang ay matapang kang aswang ka? Ngunit bakit ngayon ay nagmamakaawa ka sa akin? Nagsisisi na ako sa mga sinabi at ginawa ko sa iyo at sa apo mo. Patawarin mo ako, Lucio. Ako, kung hahayaan mo ko mabuhay, ay aalis na ako sa lugar na ito. Hindi nyo na ako makikita kailanman. Hindi na kita bubuhayin, pahayop ka. Dahil kapag binuhay pa kita, tiyak na babalikan mo kami at tiyak na magpapatuloy ka sa paggawa ng kasamaan na. Pangako, hindi ko na gagawin yon. Buhayin mo lamang ako. Wala akong tiwala sa dugong nananalaytay sa iyo. Dahil para sa akin, kamatayan lamang ang dapat sa mga halimaw na katulad mo. Kasunod nun ay pinatamaan ng liwanag ng medalyon ni Lolo ang tapat ng dibdib ni Aling Lupita. Nahirapan itong huminga hanggang sa unti-unting nawalan ng malay at bumagsak sa lupa. Doon ko naisipang lumabas na sa malaking batong pinagtataguan ko. Hindi pa din ako makapaniwala sa nasaksiyan kong kapangyarihan ni Lolo. Isa nga siyang tunay na antingero ng kanyang panahon. Napakagaling niyang makipaglaban. Hindi siya nakaramdam ng takot kahit na kaunti. Lo, napatay niyo na po yata ang matandang aswang. Alang sa kanya yan, Apo. Dahil kung hindi ko siya papatayin, malamang ay magkakalat pa yan ng kasamaan sa baryo natin.
Salamat po, Lo. Bakit bigla ka nagpasalamat ngayon? Dahil po, sa pinili niyo po akong paniwalaan. Kung di po kayo naniwala sa akin, malamang na magpapatuloy po sa kasamaan niya ang matandang aswang na yan. Apo, matanda na ako. Isa pa, nakita ko sa mga mata mo ang pagnanais na patunayan ang mga nasaksihan mo. Saka tumakas ka pa sa bahay natin, di ba? Wala akong pagpipilian, kundi sundan ka at tiyakin ang kaligtasan mo. Sorry po, Lo. Huwag mo nang uulitin yun, ha? Ginawa ko lang naman po yun. Dahil ayaw po akong paniwalaan ni tatay eh. Kahit na. Delikado pa ding sumugod ka na mag-isa dito. Paano na lang kung di kita nakita? Aba, malamang, ginawa ka ng hapunan ng halimaw na yon. Opo, Lo. Hindi na po mauulit. Ano pa nga ba magagawa ko? Hala, sige. Mabuti pa, sa bahay ko na ipagpatuloy ang pagsisermon ko sa'yo. Umuwi na tayo. Malamang na nag-aalala na sa atin ang tatay at nanay mo. Eh, Lo, paano po matandang aswang? Iiwan na lang po ba natin siya dito? Hindi, Apo. Kailangan natin makasiguro na talagang wala na siya bago natin siya iwan. Ano pong gagawin natin? Kumuha ka ng tuyong daon ng saging sa paligid. Pagkatapos, ay itapon mo sa katawan ng aswang. Sinunod ko naman ang sinabi ni Lolo. Kumuha ako ng mga tuyong dahon ng saging saka itinabon ko yon sa katawan ni Aling Lupita. Pagkatapos nun ay kumuha ng 2 maliliit na bato si Lolo. Ikiniskis niya yun sa isa't isa hanggang sa umapoy ang dahon ng mga saging. Nang matiyak namin ni Lolo na malaki na ang apoy, saka namin iniwan ang nasusunog na katawan ng matandang aswang. Saka naglakad kami ni Lolo pabalik sa bahay namin. Pusikit na ang dilim nang makarating kami sa bahay. Naabutan namin si tatay na nakaluhod sa altar, umuusal ng panalangin, habang si nanay naman ay nasa loob ng kwarto nila, nakahiga at nagpapahinga. Tay, nakauwi na po kami ni Lolo. Diyos ko, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Akala ko'y kung napano na kayo eh. Saan ba kayo nagpunta? Ginabi na kayo ng uwi ah. Akala ko'y napahamak na kayong dalawa. Anak, maayos na kami ni Boknoy, kaya huwag ka nang mag-alala. Pero saan nga ho kayo nang galing? Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Nakipaglaban kami sa kampo ng demonyo. Sa aswang. Tay, ano bang pinagsasasabi nyo? Nabagok na ba ang ulo nyo sa daan? Kaya naging ganyan kayo? Para na rin kayong si Boknoy ah. Nagsasabi ng totoo ang anak mo. Yung Lupitang yon, totoong aswang siya. Ano ba kayo, tay? Nahawa na ba kayo sa kalokohan ni Boknoy? Kaya nagkakaganyan din kayo? Hindi, Manuel. Totoong aswang si Lupita. Saksi ako at nakipaglaban ako sa kanya. Sige nga, paano kayo nakipaglaban sa aswang? Gamit to, ang medalyong ko. Doon na natigilan si tatay. Tumitig siya sa medalyong suot ni Lolo bago muling nagsalita. Kung ganun, totoo nga talagang aswang siya. Totoong sinabi ni Boknoy. Oo, anak. Alam mo, matagal ko nang hindi ginagamit ang medalyong ito. Ngayon na lang ulit, sapagkat matagal ko nang tinalikuran ang pagiging antingero. Doon napaluhod ang tatay ko, paharap sa akin. Patawarin mo ko, anak. Muntik na tayo mapahamak dahil sa katangahan ko. Hindi ako agad naniwala sa'yo. Patawarin mo ko, anak. Hindi niyo po kasalanan yun, tay. Sadyang magaling lang pong manloko matandang aswang na yun. Kahit na pa, anak eh. Nasaktan kita eh, dahil sa kanya. Mahal ko po kay tay. Kaya kahit nasaktan niyo po ako, matatanggap ko po yun. Hindi niyo naman po yun sinasadya, di ba? Oo, anak. Nadala lang ako ng emosyon ko. Dahil madaling nabilog ng aswang na yun ang ulo ko.
Sadyang napakahirap magtiwala sa ibang tao sa panahon ngayon. Pero sisiguraduhin kong hindi na mauulit yun, anak. Mula ngayon, ay magiging maingat na ako. Kaya bukas na bukas, ay babalik na tayo sa bayan. Doon na tayo muling maninirahan. Baka balikan tayo ng masamang aswang na yon. Lalo ng nanay mo. Hindi na po natin kailangan umalis, Tay. Dahil napatay na po ni Lolo ang aswang. Wala na po siya. Pero gaano kayo kasiguradong wala na talaga siya? Sinunog po namin ni Lolo ang bangkay niya. Kaya nga po, wala na pong dahilan para umalis pa po tayo sa lugar na ito. Nang gabing yon, payapa at matiwasay kaming nagpahinga sapagkat wala na ang aswang. Pampante kaming napatay na ni Lolo si Aling Lupita. Subalit yun nga kaya ang katotohanan? Sadya nga bang wala na ang kampon ng kadiliman? Ilang araw pa ang lumipas. Tahimik na ang buhay namin. Bumalik na kami sa pagiging tulad ng dati ni tatay. Malambing na siyang muli at maasikaso. Abala na din kami sa paghahanda para sa panganganak ni nanay. Dahil nga si Lolo Lucio ang nakakakilala sa mga tao dito sa baryo. Siya na ang pinahanap ni tatay ng hilot na magpapaanak kay nanay. Tay, sigurado ka na ba dyan kay Aling Rosa? Baka mamaya hindi pala magaling magpaanak yan. Aba tay, hindi maaaring mapahamak ang mag-ina ko. Sigurado ko, Manuel. Si Kapitan pa mismo nagrekomenda sa akin kay Aling Rosa. Kaya hindi ka dapat mag-alinlangan. Naninigurado lamang ako, tay. Baka mamaya katulad yan ni Aling Lupita. Huwag mo nang binabanggit ang pangalan ng bruhang iyon. Ayoko nang maalala ang walang yang aswang na yon. Kahit ako, tay. Ayoko nang maalala ang mga nangyari tungkol sa kanya. Kaya lamang ay hindi ko maiwasang mabahala. Kung talagang nag-aalala ka, sa bayan, doon sa ospital mo na paanakin ang asawa mo. Doon, siguradong ligtas siya. Mangyaring kulang na ang pera namin para pambayad sa panganganak niya sa ospital Naubos na ang ipon ko dahil sa nahinto ako sa pagtatrabaho, hindi ba? Pasensya ka na, anak. Dahil sa akin, kaya ka nagkakaganyan ngayon. Wala yun, tay. Sanay kami sa hirap at kaya namin magtiis, kaya wag mo kaming alalahanin. Isa pa, kapag nanganak na si Lilia, ako na lang siguro ang babalik sa bayan para maghanap buhay. Iiwanan ko na lang muna dito sa inyo ang mag-ina ko para may makasama kayo dito sa bahay. Teka, alam ba ng asawa mo ang plano mong yan? Hindi pa po, tay. Hindi pa ako nakakahanap ng tiyempo Ang alam niya kasi ay sama-sama na kami dito. Magsasaka na lamang ako tulad ng dati. Pero nitong mga nakarang araw, nakita ko kung gaano kahirap ang buhay dito sa baryo. Kawawa ang mag-ina ko kung hindi ko maibibigay ang pangangailangan nila. Kaya magsasakripisyo na lang ako mapalayo sa kanila. Siguro naman ay maiintindihan yun ni Lilia. Mula sa aking kwarto ay narinig ko ang pag-uusap na yun ni Lolo at ni Tatay. Nakaramdam ako ng lungkot, subalit pinili kong isipin ang positibong bagay. Madadagdagan na ang pamilya namin. Magkakaroon na ako ng kapatid. Kaya naisip ni Tatay ang mga bagay na yon. Pero, ganun pa man, isipin ko pa lang na malalayo si Tatay sa amin ay nalulungkot na ako. Lumabas ako ng kwarto, saka diretsong yumakap kay Tatay. Gusto kong maramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa pagsalo sa maraming problema ng pamilya namin. Oh, bakit yun, anak? Wala po, Tay. Gusto ko lang po kayong yakapin. Ay, nako, ikaw talagang bata ka. Nanaginip ka na naman ba ng masama? Hindi po, Tay. Teka, narinig mo ba ang pag-uusap namin ng lolo mo? Bagyang tango ang isinagot ko kay Tatay. Hindi ko na magawang magsalita dahil may nakabara na sa lalamunan ko. Naluluha na talaga ako ng mga sandaling yon. Kaya lang ay pinipigilan ko. Naiintindihan mo naman ako, anak, di ba?
Opo, Tay. Naiintindihan ko po kita. Magkausap kami ni tatay nang isang malakas na sigaw ang gumambala sa amin. Galing yon sa kwarto ni nanay. Tila nahihirapan siya at may sumasakit sa kanya. Sabay-sabay kaming tumayo at nagmamadaling nagtungo sa kinaroroonan ni nanay. Ah! Manuel! Ang sakit ng tiyan ko! Umiikot ang pananakit! Ayan na naman! Aray ko! Manganganak na yata si Lilia, Tay. Diyos ko, napaaga yata ang panganganak niya. Hindi ba sa susunod na linggo pa siya dapat manganganak? Hindi ko din alam, Tay. Mabuti pa po siguro ay puntahan niyo na po si Aling Rosa. Isama niyo na po si Buknoy para may aalalay sa inyo sa paglalakad. Mabuti pa nga. Halika na, apo ko. Bilisan mo at baka abutin na ng panganganak ang nanay mo. Opo, Lo. Tara na po. Mabilis ang ginawa naming pag-akbang ni Lolo. Hindi namin inalintana ang mga batong nadadaanan namin patungo sa bahay ni Aling Rosa. Ang mahalaga sa amin ay makarating kami ng mabilis sa bahay niya. Pagdating namin dun, ay agad naming sinabi kay Aling Rosa ang sadya namin sa kanya. Kagad naman siyang sumama sa amin. Pagdating namin sa bahay, ay naroon pa din sina tatay sa loob ng kwarto. Hindi na maipinta ang muka ni nanay dahil sa matinding sakit na nararamdaman niya. Manuel, magaganak na ang asawa mo. Oh, Abay pambira, napaaga po yata. Dapat ay sa susunod na linggo pa po siya manganganak. Baka mali lamang ang bilang niyo. Kaya akala niyo ay sa susunod na linggo pa. Pero gaya na sinabi ko, ngayon na siya manganganak. Mabuti pa ay ihanda mo ng mga kakailanganin ko. Una ay mag-init ka ng tubig tapos at ilagay mo yon sa palangganang maliit. Saka mo dalhin dito. Magmadali ka. Agad na sumunod si tatay sa ipinag-uutos ni Aling Rosa. Umalis si tatay at nagtungo sa kusina. Si Lolo naman ay naiwan sa salas. Dahil sa sobrang pagod, naupo ito sa mahabang kahoy na upuan sa salas ng bahay. Buknoy, iho. Lumabas ka na din muna dito sa kwarto. Makakaabala ka lamang sa panganganak ng nanay mo. Sa halip na sumunod, ay pinili kong huwag umalis. Merong kasi akong napansing kakaiba kay Aling Rosa. Parang hindi siya ang Aling Rosa na ipinakilala ni Kapitan sa amin nung nakaraang linggo. Parang may iba sa kanya. Bakit ka nakatitig sa akin, Buknoy? Di bang sabi ko lumabas ka na muna? Nang muli siyang magsalita, doon ko napag-alamang ang boses niya ay halos katunog ng boses ni Aling Lupita, ang matandang aswang sa gubat. Dahil dito, ay napaisip ako ng gusto. Teka, imposibleng siya yun eh. Dahil napatay na ni Lolo ang matandang aswang na yun dun sa gubat. Ano ba binubulog-bulog mo, Buknoy? Kanina ko pa sinasabi sa'yo na lumabas ka na muna. Kaboses mo nga siya. Ay naku, bata ka. Sino man tinutukoy mo na kaboses ko? Bago pa ako muling makapagsalita, dumating na si tatay, dala ang mainit na tubig na hinihingi ni Aling Rosa. Inilapag yon sa maliit na lamesa sa gilid ng papag na higaan. Hinila na ni tatay ang kamay ko. Halika na, anak. Doon na lamang tayo magantay sa labas ng kwarto. Makakaabala lamang tayo dito. Pero tay, may mali po kay Aling Rosa. Ano ba sinasabi mo? Mamaya na yan, anak. Hindi mo ba nakikita na mga anak ng nanay mo? Wala na akong nagawa. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil tuluyan nang hinila ni tatay ang kamay ko palabas ng kwarto. Nang makalabas kami, ay agad na isinara ni Aling Rosa ang pinto. Sila na lamang ni nanay ang nasa loob. Doon mas lalong bumilis ang tibok ng dibdib ko. Halos hindi ako makahinga. Masama talaga ang kutob ko.
napakasama. Kaya kumatok ako ng kumatok sa pinto. Aling Rosa, buksan niyo po ang pinto! Aling Rosa, buksan niyo po to! Aling Rosa! Hindi pa ako nakontento. Hinampas ko ng kamao ko ang pinto ng kwarto kung saan naroon ang nanay ko. Ano bang ginagawa mo, Buknoy? Tigilan mo na yan! Pero tay, masama po ang kutob ko kay Aling Rosa. Ano ba sinasabi mo? Liwanagin mo nga para maintindihan ko. Tay, si Aling Rosa, kaboses po ni Aling Lupita. Hindi niyo po ba napansin yun? Kaya baka siya ang aswang na nagpapanggap lang po na hilot na taglay ang ibang anyo. Imposible yung sinasabi mo, anak. Di nga ba? Patay na si Aling Lupita. Kasama ka ng lolo mo nung mapatay nyo ang matandang aswang na yun. Pero tay, kung hindi talaga namin siya napatay, paano kung nakaligtas siya sa pagsunog namin sa kanya, tay? May sa demonyo po yung aswang na yun. Kaya hindi imposibleng nakaligtas po siya. Sa gitna ng pag-uusap namin ni tatay, nakarinig kami ng malakas na sigaw. Mula yon kay nanay na nasa loob pa din ng kwarto. Yung sigaw na hindi lang basta nasasaktan siya dahil sa panganganak, kundi sigaw yon na may halong takot. Maging si Lolo Lucio ay dumapit na sa amin ni tatay dahil sa labis na pag-aalala. Samantala, ng mga oras na yon, sunod-sunod na pagkatok ang narinig namin mula sa labas ng bahay. Agad akong nagtungo roon upang pagbuksan ng pinto ang nasa labas. Laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto, si Aling Rosa ang kumakatok mula sa labas. Ngunit sino ang Aling Rosa na kasama ni nanay sa kwarto? Kaya napasigaw ako ng malakas sa pagtawag kay tatay. Tay! Si Aling Rosa nandito sa labas ng bahay natin! Bago pa makapagsalita si Aling Rosa, agad itong natumba sa lupa sa hindi ko malamang dahilan. Dahil doon ay paulit-ulit ang ginawa kong pagtawag kay tatay hanggang sa puntahan nila ako. Diyos ko, mabaging langit. Kung nandito si Aling Rosa sa labas ng bahay, sino kasama ng nanay mo sa loob ng kwarto? Sino nagpapanak sa kanya? Tama po ang kutob ko, tay. Siya nga po si Aling Lupita. Siya nga po yun, tay. Kinopya niya po ang itsura ni Aling Rosa. Halos hindi pa ako tapos sa aking sasabihin nang mabilis na tumakbo si tatay papasok ng kwarto. Sumunod ako sa kanya, pati na si Lolo. Naiwan namin ang walang malay na si Aling Rosa na nakahandusay sa lupa. Sunod-sunod na pagbalya sa pinto ang ginawa ni tatay. Maging kami ni Lolo ay tumulong na rin. Buksan mo ang pinto! Walang iyakang aswang ka! Buksan mo ito! Mula sa loob ng kwarto ay malakas na pagtawa ang pinakawalan ni Aling Lupita. Hindi ba, Are? Akin na ang mag-ina mo ngayon! Akin na sila! Ayop kang aswang ka! Huwag mong sasaktan ang mag-ina ko! Pagkatapos nun, ay ubod lakas ang ginawang pagsipa ni tatay sa pintuan. Dahil doon ay nasira ang pinto at tuluyan itong bumukas. Tumambad sa aming mata ang dugoang katawan ni nanay. Napayakap ako kay Lolo. Nanghihina ang buong katawan ko dahil sa masamang nangyari kay nanay. Nakakapangilabot ang mga nakikita namin ng sandaling yon. Ang totoong anyo ng matandang aswang ay ipinakita niya na. Nakakatakot ang anyo nito. Katulad yon ng anyo niya nung nakipaglaban kami sa kanya sa gubat. Samantalang si nanay, naliligo na sa sarili niyang dugo. Wakwak ang dibdib at ang tiyan. Wala na siyang buhay. Ang bituka ay nakalabas at nakapatong sa ibabaw ng kanyang tiyan ang sanggol. Ang kapatid ko na wala na ding buhay. Duguan ang katawan ng sanggol na marahil ay inumpisahan ng lantakan ng aswang dahil may bahagi ng katawan ang may bawas na. Napaluhod na lamang si tatay sa labis na paghinagpis. Malakas na sigaw ang pinakawalan niya pagkakita kay nanay. Demonyo kang hayop ka! Demonyo ka! Pinatay mo ang mag-ina ko!
Hayop ka, Lupita! Masakit mawala ng pamilya, di ba? Ganyan din ang naramdaman ko. Nung isa-isang pinatay ng tatay mo, ang buong pamilya ko, ang asawa ko at mga anak ko. Nakakatakot ang boses na yun ni Lupita. Matinis at puno ng galit. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita kilala. Lalong hindi ko kilala ang pamilya mo! Si Sosimo, siya ang asawa ko na walang awa mo pinatay. Kasama ng mga kababaryo niya. Natatandaan ko na. Siya ang aswang na katulad mo na bumibiktima ng mga inosenteng sanggol at bata. Kaya kahit kailan, hindi ko pinagsisihan na pinatay ko siya noon. Ngayon, kung hindi ka titigil sa kasamaan mo, papatayin din kita! Hindi mangyayari yon. Dahil mas malakas ang kapangyarihan ko kaysa kay Sosimo. Lalo na kayong nakatikim na ako ng dugo ng isang sanggol. Hindi mo na ako kakayanin ngayon. Kahit na ikaw pa, ang pinakamalakas na tigero sa baryong ito. Pagkatapos na magsalita ng matandang aswang, nagbago ito ng anyo. Naging isang ibon. Isang ibon na kayang dumaan sa nakabukas na bintana. Bumalik ka dito, hayop ka! Papatayin kita! Papatayin kitang walang hiya ka! Kahit na anong sigaw ni Lolo, hindi na bumalik ang aswang. Lumipad ito papalayo. Naiwan kaming naghihinagpis sa ginawa niyang pagpatay kay nanay at sa kapatid ko. Tay, wala na si Lilia. Wala na din ang anak ko. Hindi ko sila naprotektahan laban sa masamang nilalang na yun. Patawarin mo ko, anak. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Totoo ba sinabi niya? Na ikaw ang pumatay sa buong pamilya niya? Oo, totoo yun, Manuel. Pinatay ko ang asawa at mga anak niya. Pero bakit, tay? Tulad ng sabi ko kanina, masamang aswang ang asawa niya. Pumapatay ng mga buntis at bata at mga babaeng mahihina. Ang lolo ko noon ay isang makapangyarihang antingero. Kaya lahat ng kaalaman niya ay isinali niya sa akin. Dahil din sa kanya, kaya natuto kong makipaglaban sa mga aswang. Niyakap ko ang pagiging antingero nung kabataan ko. Pinatay ko ang lahat ng mga masasamang aswang. Subalit hindi ko sinasadya ang pagpatay sa mga anak ni Lupita. Paanong hindi niyo ho sinasadya? May malaking kuweba sa tuktok ng bundok na ito. Subalit sarado na ang kuwebang yon sa kasalukuyan. Dahil sa malakas na pagsabog na nilikha ko noon. Doon sa loob ng kuwebang yon, gumawa ko ng patibong para kay Sosimo. Subalit sumunod sa loob ng kuweba ang mga anak niya. Dahil doon ay nadamay sila sa pagsabog. Magkakasama silang namatay sa loob ng kuweba. Nasaan ho si Aling Lupita ng mga sandaling yun, tay? Bakit ligtas siya at nabubuhay pa hanggang ngayon? Sa Maynila siya nagtatrabaho noon. Bagamat isa siyang aswang, pinili niyang maging mabuti. Hindi siya nanakit o pumatay ng tao. Kaya, mas pinili niya ang normal na buhay malayo kay Sosimo. Iniwan niyang mga anak niya sa kanyang asawa dahil hindi nila makayanan ang uri ng buhay sa lungsod. Bata pa si Lupita nung huli kaming nagkita, kaya hindi ko na siya namukhaan pa. Ngayong malaki na ang ipinagbago ng anyo niya, kaya nalimot ko na ang itsura niya nung kabataan niya. Dahil kung nalaman kong siya nga Lupitang asawa ni Sosimo, hindi ko papayagang makalapit siya sa inyo. Ngunit huli na ang lahat, tay. Patay na ang mag-ina ko. Patawarin mo ko, anak Manuel. Hindi ka dapat humingi ng tawad, tay. Dahil wala kang kasalanan. Meron, anak. Nabigo akong protekta ng pamilya mo laban sa aswang. Hindi ko din kasi nakala na buhay pa si Lupita. Matagal din kasi siyang nawala sa baryong ito.
Yung pala, pinaghahandaan niya na ang muli naming pagkikita. Patawad anak, dahil nadamay pa ang pamilya mo sa pag-iiganti sa akin ni Lupita. Tay, tulungan mo kong ipagiganti ang mag-ina ko. Patayin mo ng tuluyan ang aswang na yon. Hindi lang para sa mag-ina ko, kundi upang matapos na din ang kasamaan niya. Oo anak, yun talaga gagawin ko. Subalit bago yun, bigyan muna natin ng maayos na libing ang mag-ina mo. Walang salitang lumabas sa aking bibig. Nakinig lang ako sa usapan ni na tatay at lolo habang patuloy sa pagpatak ang luha ko. Hindi ko matanggap na wala na ang nanay at kapatid ko. Napakasakit na sa isang iglap lang, wala na sila. Wala na rin ang magagandang plano ni tatay para sa amin. Wala nang inang magmamahal at mag-aalaga sa akin. Yun ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling yon. Doon na ako nilapitan ni tatay. Saka mahigpit niya akong niyakap. Buknoy anak, patawad. Hindi ako kagad naniwala sa iyo. Paano na po tayo ngayong wala na po si nanay? Hindi ko po kaya, tay. Hindi ko kaya. Narito ako anak. Hindi kita pababayaan. Ako ang magtatanggol at magmamahal sa iyo. Ako ang mag-aalaga sa iyo anak. Hindi ko nauulitin ang pagkakamaling nagawa ko para hindi ka mawala sa akin. Dahil sa bigat ng nararamdaman ko, hindi ko na kayang magsalita pa. Yumakap na lang ako kay tatay. Sa mga balikat niya, doon ko ibinuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman ko ng oras na yon. Ngunit kahit gaano kadaming luha pa ang umagos sa mga mata ko, hindi pa din yun sapat para mawala ang sakit na nararamdaman ko. Humiwalay na ako sa pagkakayakap ni tatay. Nagtungo ako sa kwarto ko. Hindi ko kayang makita si nanay na nasa ganong kalagayan. Si Aling Rosa ay nagising na din ng mga sandaling yon. Naupo siya sa upuang kahoy sa aming sala. Nakatulala at tila wala sa sarili. Hindi makapaniwala sa nakikita niya ang malagim na nangyari sa aming pamilya. Matapos na malinis ang bangkay ni nanay, diretsyong ipinalibing na namin siya. Hindi na namin siya ibinurol. Ayaw naming makita pa ng ibang tao ang sinapit ni nanay sa kamay ng matandang aswang. Nang kumalat sa buong baryo ang nangyari kay nanay, madami ang nagtungo sa bahay namin upang magbigay ng tulong upang mahuli nila ang aswang. Sila man ay nakaramdam din ng takot na baka pati mga anak at asawa nila patayin din ng masamang nilalang na yon. Kaya nagplano sina tatay at lolo ng isang paglusob. Gagalugarin nila ang buong kabundukan. Matagpuan lamang nila si Aling Lupita. Kinahapunan, naghanda na sina tatay, lolo at ilang mga kalalakihan sa baryo. May dala silang sulo, sibat at ilang pangontra sa mga aswang. Isinuot na din ni lolo ang kanyang medalyon. Nang kumagat na ang dilim, handa na ang lahat para sa pagsalakay at pagtugis sa aswang. Lolo, gusto ko po sumama sa inyo. Gusto ko pong tumulong para mahuli na po ang aswang na pumatay kay nanay. Hindi na po. Delikado ang gagawin namin. Mabuti pa ay sumama ka na muna sa bahay ni na Kapitan. Doon magiging ligtas ka. Pero lo, hindi po ako mapapakali habang naghihintay lang po ako sa inyo. Malaki na po ako. Kaya ko na pong lumaban sa aswang. Matapang po ako. At hindi ako natatakot sa masamang nilalang na yon. Kaya payagan niyo na po ako, lo. Sige na po. Sige, papayagan kita. Pero hindi ka lalayo sa tabi ko. Dahil kung pati ikaw ay mapapahamak, hindi ko na talaga mapapatawad ang sarili ko.
Una naming pinuntahan ang bahay ni Aling Lupita. Subalit wala na siya roon. Inasahan na din namin yon dahil alam na namin ni Lolo ang lugar na yon. Lo, baka po may alam kayong lugar na maaari niyang pagtaguan sa kagubatang ito. Teka lang. Hindi kaya bumalik siya sa kuweba? Sabi niyo po ay sarado na po ang bunganga ng kuweba. Malakas sa mga aswang. Lalo na ang makapangyarihang kagaya ni Lupita. Kaya niyang muling buksan ang kuweba na yon kung gugustuhin niya. Kung ganun po, puntahan na po natin ang kuwebang yun, Lo. Apo, mapanganib ang daan patungo doon. Matarik at mabato ang daan. Kahit gaano po kahirap yun, Lo, handa po akong puntahan. May paghiganti ko lang po si nanay at ang kapatid ko. Hindi na kami nagsayang ng oras pa. Agad naming tinungo ang daan papunta sa kuweba na sinasabi ni Lolo. Nasa tuktok yon ng matarik na bundok. Mula sa kinatatayuan namin, tanaw na namin ang bunganga ng kuweba. Hindi nga nagkamali si Lolo. Bukas ngayon, ibig sabihin, malakas nga talaga at makapangyarihan ng aswang na kakaharapin namin. Sa gilid nun ay isang malaking puno ng balete ang nakatayo. Kaya halos hindi ito mapapansin. Lo, pwede po ba nating gamitin ang mga sanga ng punong to para mabilis po tayo makarating sa bunganga ng kuweba? Kaysa naman takakin po natin ang mabatong daan paakyat. Delikado ang naiisip mo. Maaaring nakaabang na si Lupita. Kung bibitin tayo dyan, hindi tayo makakalaban sa kanya. Sakaling gamitin niya kapangyarihan niya. Pero teka, may naisip akong paraan para gamitin itong puno ng balete. Kung gano'n na pong gagawin natin, Lo. Saglit na iginala ni Lolo ang kanyang paningin sa katahimik na umusal ng orasyon. Habang bumibilis ang pag-usal niya, lumalakas din ang hangin sa buong paligid. Kasunod nun ay ang malakas na ungol ng isang tila malaking aso sa kuweba. Lo, aswang na po ba yung naririnig natin? Oo, Apo, kaya huwag ka maingay. Naiistorbo mo ang pag-usal ko ng panalangin. Tumahimik ako. Sa tabi ni Tatay, pinakinggan ko ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lolo. Bawat butil ng orasyon niya ay tila pumapasok sa loob ng utak ko. Ilang sandali pa, unti-unting gumalaw ang mga ugat at sanga ng puno ng balete. Isa-isang binigkis ng mga sanga ang aming mga katawan. Saka isa-isa kaming dinala sa bunganga ng kuweba. Tunay na nakamamangha ang medalyon ni Lolo. Pagdating naman namin doon, napakadilim ng loob ng kuweba. Manuel, Buknoy po, at mga kasama, papasok tayo sa loob ng kuwebang ito. Huhulihin natin ang aswang na nagtatago sa loob nito. Pero Lo, paano po kung wala po dyan sa loob ang aswang? Paano po kung ang alulong na ginawa niya kanina, patibong lamang? May katwiran si Buknoy, Tay. Paano kung nilalansi lamang tayo ng aswang na yon? Malalaman natin yan sa pamamagitan ng medalyon ko. Ipinatong ni Lolo sa lupa. Sa bunganga ng kuweba ang medalyon. Umilaw ang medalyon. Pagkatapos ng ilang sandali, nawala din ang liwanag. Wala nga siya sa loob ng kuweba. Ibang direksyon ang itinuturo sa akin ng medalyon. Wala ako dyan, sapagkat nandito ako! Lahat kami ay napatingin sa pinagmulan ng boses. Nasa taas yun ng puno ng balete. Madilim ang paligid, kaya nababanaag lamang namin ang anyo niya mula sa taas. Kanina pa pala siya nakatingin sa bawat galaw namin. Humanda ka, Lupita! Papatayin din kita, katulad ng ginawa ko sa asawa mong aswang! Bago niyo ko mapatay, uunahin ko muna kayong lahat! Pagkasabi nun ng matandang babaeng aswang, ay malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Umalingaw-ngaw yun sa buong kabundukan. Pagkatapos nun, lumakas din ang hangin. Sa bawat paglakas ng kanyang sigaw,
Dagdag na lakas din ng hangin. Lahat kami ay tinatangay ng hangin patungo sa loob ng madilim na kuweba. Apo, huwag kang bibitaw sa mga kamay ko! Kumapit ka ng maigi! Mamamatay na kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat! Katulad ng pagpatay na ginawa nyo sa pamilya ko! Ang hangin na inilalabas ng kapangyarihan ng aswang ay pilit na nilalabanan ni Lolo. Ipinagpatuloy niya ang pagsambit ng orasyon at dasal na kanina pa niya inuusal. Hanggang sa maramdaman ko ang isang sanga ng balete sa aking katawan. Tila ba hinawakan ako ng maigpit at tila naiipit. Kasunod ay unti-unting pagdaos-dos ni Lolo papasok sa loob ng kuweba hanggang sa tuluyan silang itaboy ng hangin sa kaloob-looban ng yungib. Dahil nga hawak ni Lolo ang kamay ko, sumabit sa mga daliri ko ang medalyon. Kaya naman naiwan yun sa akin. Habang napunta sa loob ng kuweba sina Lolo at si Tatay. Lo! Tatay! Malakas ang pagsigaw ko, subalit hindi na ako naririnig. Ang sumunod na pangyayari ang nagpanginig ng tuhod ko. Bumagsak ang mga bato mula sa itaas ng bundok patungo sa bunganga ng kuweba. Dahil doon ay nakulong sa loob si Lolo, si Tatay at lahat ng mga kasama nila. Dahil sa pagkaipit ko sa sanga ng puno ng balete, kaya hindi ako napasama sa loob. Matapos na gumuho ang lupa at matakpan ang bunganga ng kuweba, kusang nawala na ang malakas na hangin sa paligid. Nakakabilib ka, bata ka! Nakaligtas ka pa sa kapangyarihan ko. Akalain mo yon. Subalit nakakaawa ka din. Dahil hindi ka na din mabubuhay pa. Papatayin na din kita! Hayop ka! Hindi ako natatakot sa'yo! Matandang aswang! Pangit ka! Matapang ka, bata ka, ha? Tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Kasunod ay nagpalit ng anyo ang aswang na si Aling Lupita. Katulad ng anyo nung pinatay niya ang nanay at kapatid ko. Ganun pa man, hindi pa din ako natinag. Kailangan kong maging matapang ngayon. Nag-iisa na lang akong lalaban sa aswang. Hindi ko man alam kung paano gamitin ang medalyon ni Lolo na naiwan sa kamay ko. Ito ay susubukan ko pa rin gamitin. Baka sakali na mapalabas ko ang kapangyarihan nito. Isinuot ko ang medalyon sa aking leeg. Inulit ko ang dasal at orasyon na narinig kong sinasabi ni Lolo. Paulit-ulit hanggang sa maramdaman kong uminit ito at magbuga ng liwanag. Nakakasilaw ang liwanag na ibinubuga nito, kaya itinipat ko yon sa mata ng aswang. Hindi niya yon kayang tagalan. Nang mapansin kong patuloy sa paggalaw ang mga sanga ng punong balete, inutusan ko silang hulihin ng katawan ng aswang. Nang hindi na halos makagalaw pa ang aswang, mula sa mga sanga ng balete na umipit sa katawan niya, agad kong kinuha ang sibat. Dala-dala ko na yon mula pa nung umakyat kami sa bundok. Nakalagay sa bandang likuran ko. Pinatama ako ang sibat mismo sa puso ng aswang. Malakas na sigaw ang pinakawalan niya. Umalingaw-ngaw yun sa buong kagubatan. Pagkatapos nun ay inutusan ko ang sanga na ilapit ako sa aswang. Nang makalapit na ako, isinuot ko sa kanya ang medalyon ni Lolo. Pagkatapos ay inusal ko ang orasyon. Sa kaunti-unti itong nagliwanag hanggang sa ang liwanag ay naging apoy. Tuluyang tinupok nito ang katawan ng aswang na si Aling Lupita. Habang nasusunog ang katawan ng aswang, patuloy siya sa malakas na sigaw. Sa huli ay isang malakas na pagsabog
ang aking nasaksiyan. Sumabog ang medalyon habang sinusunog nito ang katawan ng aswang. Wala na ang aswang. Wala na din ang pamilya ko. Mag-isa na lang ako sa buhay. Nakulong na din sa kuwebang ito ang tatay at lolo ko. Subalit habang nakatitig ako sa bunganga ng kuweba, narinig ko ang mahinang pagtawag ni lolo. Apo! Buknoy! Akala ko hindi totoo yun. Ngunit nang lumingon ako sa likuran ko, naroon si lolo. Kasama niya si tatay at ang mga kalalakihan sa baryo namin. Hindi ko alam kung paano silang nakalabas sa loob ng kuweba. Patakbo akong yumakap sa kanya. Lolo! Akala ko po wala na po kayo! Hindi maaaring mangyari yun, Apo. Pipilitin naming mabuhay kahit na anong mangyari. Dahil mahal na mahal ka namin ng tatay mo, Apo. Pero Lo, paano po kayong nakalabas sa kuweba? Sa dulo ng kuwebang ito ay may lagusan patungo sa likod ng malaking ugat na ito kung saan kami lumabas. Makipot yun at halos natatakpan na ng ugat kaya hindi ganong napapansin. Salamat sa Diyos at ligtas po kayo. Kami din, Apo. Nagpapasalamat kami sa Diyos dahil ligtas ka din. Tunay ngang napakatapag mo, Apo. Kinaya mong labanang mag-isa ang aswang na yun. Ipinagmamalaki kita. Isa ka ngang apo ng kinatatakutang antingero. Matapang at hindi takot sa aswang. Matapos ang lahat ng pangyayaring yun, umalis na kami sa baryo. Bumalik kami sa bayan upang doon ipagpatuloy ang buhay namin. Bagong buhay, bagong simula. Wala man si nanay, itinuloy pa rin namin ang buhay ng masaya at magkakasama. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Ako si Buknoy. Ito ang kwentong nangyari sa akin nung kabataan ko. Sa kasalukuyan, maraming tao ang nagpapanggap na mabuti, subalit masama pala ang layunin. Kukunin ang loob mo, subalit may masama na nais gawin. Kaya dapat huwag basta-basta magtitiwala dahil minsan ang labis na pagtitiwala ay naghahatid sa atin sa kapahamakan dahil sa mga taong may masamang isipan. Ang kwentong inyong napakinggan ay nagpapatunay na kahit gaano kabigat ang sakit na dulot ng pagkasawi at pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan natin, hindi doon nagtatapos ang ating buhay. May mga pangarap mang nawasak at may masasayang sandali mang tila naputol. Tayo ay tinatawag pa ring bumangon, magpalakas muli at magpatuloy, hindi lamang para sa ating sarili, kundi para rin sa mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Tulad na lang halimbawa ng nangyari sa Biblia sa buhay ni Job, na nawalan ng pamilya, dumanas ng matinding pasakit at halos mawalan ng lahat. Ngunit nanatili pa rin siyang matatag sa kanyang pananampalataya sapagkat alam niyang may layunin ng Diyos sa likod ng bawat pagsubok. Sapagkat nasusulat sa Biblia, sa Awit, Kabanata 34, Talata 18, ang Panginoon ay malapit sa mga bagbag ang puso at inililigtas ang may mga espiritong nasisiil. Sa huli, ang lahat ng pigati at dilim na dumaan sa ating buhay ay hindi kailanman mananaig kung patuloy tayong kakapit sa Panginoon. Darating ang liwanag pagkatapos ng gabi at darating ang kaginhawaan pagkatapos ng luwa. Ang kasamaan ay maaaring sumugat at sumubok na wasakin ang ating mga pangarap,
ngunit hindi nito kayang talunin ang pusong nananalig. Kaya magpatuloy tayong umasa at manampalataya, sapagkat sa tamang panahon, ihahayag ng Panginoong Diyos ang kanyang plano, at doon natin lubos na mauunawaan na ang ating mga sugat ay hindi naging wakas, kundi naging daan upang muling mabuo ang ating buhay sa ilalim ng kanyang biyaya at pagmamahal. Maraming salamat po sa walang sawang suporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isak. Hanggang sa muli, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.